Ayan, sketch. So, ito yung magiging sketch na gagawin natin. So, sa sketch, kahit ano naman yung pwede nating i-sketch depende dun sa gagawin natin. Pero, gawin lang natin pare-pareho para magkakatulad tayo. So, ang words na ilalagay natin ay grade 11 respect, pero paiksiin na lang natin, G11 respect. So, kailangan, syempre, hindi tayo mag-drawing dun sa current na layer natin. So, kailangan i-drawing natin sa ibang layer. So, we are going to add another layer at the top of our background. So, click plus. At, ayun, meron na tayong bagong layer. And then, pag magdodrawing tayo, gagamit tayo ng dark color. Gamitin natin tong parang black. So, again, para mag-grab natin yung kulay, we are going to use the medicine dropper. Yan. Click natin yung maliit na bilog. And then, yan. Tapos, grab na natin yung color. So, yun na yung color natin. So, balik tayo dito. Zoom out. Ayan. So, hindi kailangan perfect tayo sa una. So, kahit mamaya lang natin pagandahin, kahit sa una, hindi masyadong maganda. Next is, we are going to draw the sketch. So, kailangan natin ng pencil. So, ang gagamitin natin brush ay pencil. Dito, ulit tayo sa options. And then dito, yan. Ang favorite kong gamitin ay hindi yung basic primary pencil. Ang gusto ko laging gamitin is yung 6B, yung fine art. So, dito, medyo ibababa nyo lang. First, basic markers, legacy, texture, essentials, synthetic paint, traditional at fine art. So, yung 6P ang gamitin na lang natin. Yan. Pero kayong bahala kahit anong gusto nyong brush ang gamitin ninyo habang nag-sketch. Pwede naman. Yan. Click tayo dito. And, baguhin pala natin yung size. Baka masyadong malaki yung size or maliit. Medyo lakihan ko ng konti. Ayan. So, ang idodrawing natin is grade 11 respect. G11 respect. Yan. So, yung reference na ginamit ko is nakita ko lang sa Pinterest. This one. Ito. Ayan. So, depende sa kailangan na words. Kapag kailangan nyo to, sinend ko naman kay Ma'am Donna yung mga reference. Or kung gusto nyo rin na maghanap ng iba pang reference, search nyo lang yung retro sign lettering or retro sign. Tapos marami na kayong makikitang inspirations doon. So, yan. Ito yon. Kasi naisip ko, what if lagay ko yung grade 11 tapos respect dito. Yun lang, ganun lang kadali. So, dito, sa ating draft na gagawin, since kung makikita ninyo, center dito, tapos pareho naman yung nasa kaliwa, ating circle, pwede natin gamitin yung symmetry. So, nabanggit ko na to last time. So, ulitin lang natin, yung symmetry is ito, yung may guhit, tapos parang may curve sa kanan at kaliwa. Yan. Let us click. So, yung symmetry kasi, pwede siyang horizontal, vertical, or pwedeng combination. Tapos, meron pang parang pa-diagonal. Depende sa kailangan. Pag vertical, so yung right at left, kung ano yung sinulat mo sa right, andun din sa left. At kung yung sinulat mo sa left, andun din sa right. For example, dito. Ito. Yan. Eyes. Sa kanan at sa kaliwa. Pag naman horizontal, yan. Meron sa taas at sa baba. So, combination siya ng horizontal at vertical. If gusto mo lang ng vertical or horizontal, undo lang natin. Yan. Pag ang tawag sa kanya is symmetry X kasi X-axis. Yun. Tapos symmetry Y kasi Y-axis.
So, pag x-axis lang, ito lang yon. So, taas at baba lang. Katulad nito. Kung ano yung dinrawing mo sa taas, yun din nasa baba. Undo, 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 undo. Ayan. And then, pag horizontal naman, pwede mo siyang kontrolin. Manipulate. Yun. So, undo na ulit. Symmetry Y tayo. And, symmetry Y lang. Tapos, i-drawing na natin tong ganito. Ito. Yan. Okay. So, yan. Drawing natin ng pagganyan. Now, what if medyo mahirap siyang tularin? Sir, pwede po bang bakatin? Pwede naman. We are going to import that image. So, undo lang ulit natin to. So, ganito ang gagawin natin. Delete natin tong layer. Ay, wag na pala natin i-delete. Ganyan lang siya. Tanggalin muna natin yung symmetry. And then, we are going to import image. So, nandito ulit. Import image. Click that. Tapos, click natin to. Tapos, hanapin natin yung ilalagay natin na image na babakatin natin. Nasaan na yun? Ayun. Ito. Yan. So, nandiyan na siya. So, ang pwede natin gawin, palakihin natin hanggang sa, ayan. Nandiyan na siya. Click done. So, masyado pa siyang maliit. Palakihin pa din natin. Para magalaw mo siya, kasi hindi mo siya magagalaw ng yung layer na yun lang. So, ang gagawin mo lang, you are going to click transform. Yan. Ito. Itong, click ko lang ulit yun. Then, ito yung may arrow pataas, pababa, right and left. Click that, and then transform. Ayan. And then, zoom in. Yan. So, diba, yun na lang yun nandun sa ating layer. So, after that, click done. Yan. And then, babakatin na natin. So, pag babakatin natin, medyo palabuin natin yung image na yon. So, paano yun? Click nyo yung layer ng image. And then, pag sinabing opacity, parang palalabuin natin pag pababa. Pag 100% opacity, 100% siya makikita. Pag pababa ng pababa yung opacity, palabo na palabo. Hanggang pag 0, wala na siya. Yun. So, gawin natin ganyan. Yan. Okay, next. Narito na yung layer ng image na babakatin natin. Add an additional layer. Yan. And then, sketch na natin. So, gamitin na natin ang symmetry tool, which is this one. Yan. And then, y-axis. Pag y-axis, vertical. So, paano to? Hindi sila pantay. So, syempre, ang i-adjust natin yung image natin, which is yung nasa babang layer. Ayan. And then, para ma-move natin, hindi natin siya basta-basta ma-move. Kailangan, gamitin natin yung transform. Ayan. Move natin ng konti sa kaliwa. Alright. And then, done. Oops, nawala yung symmetry. Click natin yung next, yung layer sa taas, and then click symmetry. Ayun, medyo konti na, pero adjust na lang natin yung ating sketch. So, sunsunin na natin kung ano yung sinulat nasa kanan, yun din yung nasa kaliwa, kasi symmetry yung ating tool na ginagamit. Zoom lang natin ng konti, and then yun. Okay. So, yan. Medyo malikot yung line. At isa pa dito. Ayun. Yan. Imperfect. And then, gagamitin natin is G11 lang. 3 bilog lang tayo. So, magiging parang palaka siya. Dito yung isa. At dito sa gitna yung isa. Ayan. Okay. Now, dito naman tayo sa ito. Ang tawag dyan. Parang star. So, pwede nating i-move yung symmetry natin. Kunin lang natin yung parang bilog papunta doon.
Ayan. Ayun, dito. Yan. And then, since 1, 2, 3, 4 siya, i-click na rin natin yung symmetry x-axis and y-axis. Okay. Now, drawing na natin yung ating star. Ito. And yan. Tapos, oops, undo. Kamali tayo. Yun. And then, dito naman. Yan. Yun. Ayan. Diba? Next is, syempre yung ating symmetry, tanggalin na natin. Tapos, itong image dito sa baba, delete na natin. Kasi, ang purpose lang naman niya is para sunsunin natin yung image. Click yung layer na yon and then click nyo ulit hanggang sa mag-appear yung options. Sa mga option dito, pwedeng kopyahin, pwedeng i-cut, duplicate, clear, merge. So, gagawin lang natin, we are going to delete. Ayun. So, meron na tayong sketch. Now, ngayon, mas pagagandahin na natin. Oops, hindi pa pala. We are going to write the words. So, balik tayo dito sa layer na to. Yan. We are going to write G11. So, yung G11, medyo kailangan malaki yung letters. So, adjust na lang natin yung size nung brush or nung pencil. Click natin yung nasa taas. And then, palakihin natin siya. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. And then, click to. G11. G11. Yun. G11. Lagyan na lang natin dito ng konting ganyan. G11. Respect. R-E-S-P-E-C-T. R-E-S-P-E-C-T. Alright, okay na. Now, ito, delete na lang natin to. Kasi ito yung layer na yan. Ayan o. Ito. Ay, hindi nag-zoom. Ito yun. So, delete na lang natin ulit. Click to. Sa option, delete. Yun. And then, ito yung parang magiging guide ulit natin sa paggawa ng mas better na draft or sketch. So, ganun ulit yung gagawin natin. Ito yung susunod natin. Lower the opacity. Pag sinabing lower the opacity, palalabuin lang natin. Click again hanggang sa labas yung option. Opacity, pabababain natin. And, ayan. Next is add another layer sa taas. And, gawin na ulit natin ng mas maganda. Now, first step is, ilalagay natin yung parang, dito, pinagtatayuan ng ating sign. So, mas madaling gawin or mas madali nating, para madali nating ma-create yung pinakahaligi is, gumawa tayo ng rectangle. Kasi parang rectangle siya, diba? Ganyan, rectangle. Undo, yan. Dito sa draw style, yung may square tsaka circle. Yan. And then choose rectangle. So, dito sa gitna. Ayun. Oops. Mali. Tama. Now, dapat pala iba na yung layer natin. Nandun pa rin tayo sa layer na nandun kanina. So, magkikreate tayo ng bagong layer. Ayun. And then, nakaklik pa rin yung rectangle. Nag-drawing tayo ng rectangle. Ganito lang, i-drag nyo lang. Tapos, meron mga broken line na makikita nyo kung paano mabubuo yung rectangle. And then, bitawan. Ayun. Meron na tayong rectangle. And then, drawing na ulit natin tong shape na to. So, gamit ang symmetry tool. And then, unclick yung draw style. Yan. Symmetry tool. So, dito sa symmetry, nandun pa rin siya sa star. So, ang gagawin natin is, we are going to click yung x-axis tsaka y-axis. Tapos, click nyo ulit yung
y-axis andun pa rin. So, ang gagawin natin is i-move natin sa gitna. Ayan. So, nasa gitna na siya. Okay. And then, gawin na natin yung shape na to ng mas tuwid. No sir, hindi siya tuwid. Ang hirap tuwidin. So, meron tayo iba't ibang tools na pwedeng gamitin para maging tuwid yung line natin. Undo muna natin to. And then, dito, meron parang itong circle, tapos may parang broken line, tapos parang may hibla ng buhok. Ito yun, yung steady stroke. So, nakakatulong siya para maging straight yung line natin. So, yung level, pag laki ng level, paghaba ng guide. For example, ginamit natin is 20, level 22. So, ganito siya. Ayan. May guide siya. Compare kapag wala. Yan. Ganun pa rin pala. Pag naman mahaba-haba yung level, ganito siya. Mahaba yung line, yung tali. Mas magiging tuwid yung guhit natin. Oops. Yan. Ayan. Yan. Now, medyo nipisan pa natin yung size ng pencil natin. Dito, size, maliit yung size. Yan. And then, itong nasa baba. Yun. Oops. Tumampas. Okay. Yan. 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 Alright. Oops. And then, yung circle. Para may drawing yung circle, gamit yung symmetry tool. Draw styles. Circle. And then, grab nyo lang to. At meron na tayong circle. And then, dito sa gitna. Yan. Next is yung star. Pwedeng gumamit ng itong symmetry. Gawin ulit natin. Y-axis and x-axis. Drag natin doon. And then, gumamit na tayo ng line. Draw style line. Ito. So, paano siya? Ganito lang siya. Yan. And then, this one. And then, this one. This one. Ayun. Yan. Next is, unclick natin tong draw style and symmetry. And then, i-drawing na natin yung words. So, sa G, gandahan na natin. Yan. G. 11. Respect. So, lagyan natin ng guide. Liitan na natin yung size ng ating letter. Ating brush. Yan. Draw style line. 1, 2, 3. Okay. Oops, medyo manipis. Ayun. And then, unclick. Gamit yung steady stroke. Medyo liit na lang natin ang level. We are going to draw respect word. Yan. R E S P E C T. And then paganto para yon. Ayan. Nice. So, delete natin yung nasa baba.
and then palabuin ulit natin. Babang opacity. Ayan. Again, magdodrawing na tayo na mas maganda. Now, kung mapapansin nyo, hindi center yung ating drawing. So, medyo itataas natin. So, para ma-move natin ang ating layer na to, gagamit tayo ng transform. Click transform, and then medyo itaas natin ng konti. Yan. Okay. Done. Now, kung papansin nyo, masyadong malaki yung G11. Palilitin natin. Tapos, ay pagagandahin pa natin. Last na to na draft or sketch. Add layer sa taas. Then, paliitin na natin yung size ng pencil natin. Yan. Repeat lang natin ginawa natin kanina pero mas maayos na. Click yung draw styles. Click rectangle. Yun. Yan. And click. Tapos transform. Transform symmetry. Ang kailangan lang matitira is y-axis. Lagyan natin sa gitna. Yan. And then, drawing na natin. So, pwede kayong gumamit nitong steady stroke. Sa iPad kasi, pag kinlik mo to, undo ang ibig sabihin yan. Yan. Next, ganun din dito. Alright. Oops. Yun. Next, yung circle natin. Medyo liitan lang natin na konti. Yan. Tapos dito. Undo. Yun. Drawing na lang natin. Yun. Next is the star. Click symmetry. Symmetry x-axis. And then create line. Yan. Heto. 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 Okay. Yan. Next, the word respect. Hindi natin kailangan ng symmetry tool and drawing style. Kailangan natin tong steady stroke. Kapalan natin yung pencil. Yan. G. Oops, masyado makapal. Undo. Yan. G. 1. Respect. R. E. S. P. E. C. T. Yan. And then, gamitin natin yung rule ng calligraphy. Pagpataas, manipis. Pagpababa, makapal. So, kakapalan natin to. Kasi mataas, manipis. Pababa, makapal. Then, ayan.
manipis, makapal sa baba. Yun. Manipis sa taas, makapal pababa. Yan. Okay. Next. Ito din. Makapal pababa, manipis sa taas, manipis, makapal. Yan. Makapal. Manipis, makapal. Manipis, makapal. Yan. Sakto lang. Manipis, makapal. Makapal. Yan. Makapal. Manipis, makapal. Manipis, makapal. Oops. Makapal, manipis, makapal. Ayun. So, important is readable. Readable ba siya? Parang may confusing tong part na to eh. Ulitin ko lang. Pass forward na lang natin.